Alright, let's talk about expenses pagdating sa instrument natin. So, alam naman natin na sabi nga ng iba, very expensive hobby yung pag-violin, no? Pero here in our country, maraming mga options, cheap options sa mga instruments, especially sa mga beginner instruments, katulad nitong heartstrings violin na to. Less than 2,000 pesos, you could already get decent enough playable instrument, no? Of course, sasabihin natin, mura, pangit tunog niya, no? Meron din namang factors yan. But, ang maganda dito kasi, yung barrier for entry, medyo mababa. So, hindi siya ganun kamahal. No? Sa ibang bansa, no, ang beginner violins range from $200, no? Mga 10,000 pesos pataas. So, medyo mataas yung barrier for entry niya. Okay. So, we're not gonna talk about cost ng lessons. Pero ano pa yung mga expected na magagastos nyo when you buy an instrument? Kahit na mura or mahal, merong mga costs na parang maintenance ba? No, ito rin siguro yung sabi natin isa sa mga reasons bakit konti lang yung mga orchestras talaga sa Pilipinas or even in other parts of the world, di ba? Kasi ang totoo lan, hindi lang basta bumili ka ng violin, tapos na. Sobrang daming other expenses that you might need to shell out on na hindi mo akalain na ganun pala. No? So, let's start off with strings. Okay? So, yung strings ng instrument natin, kung malakas tayo gumamit, mabilis yan masira. No? Unlike other instruments like brass instruments, parang hindi masyado mataas yung maintenance cost nila. Konti lang yung materials. Bibili lang sila ng valve oil that can last them almost a year siguro. Pwede na sabihin ganun. Pero sa violin, kung malakas ka gumamit, malakas din ang sira. No? May wear and tear na tinatawag. No? Parang kotse nga eh. So, kung madalas mo siya gamitin, your strings can last you around 3 to 6 months. So, let's say yung violin mo is less than 2,000 pesos, no? Kung beginner ka. So, ito yung mga magagastos mo as a beginner. So, yung strings, I won't recommend you buying yung mga expensive strings na around 1,000 to 2,000 pesos. Bili ka lang ng mga tagwa 100, okay na yan. So, tatagal siya for 3 to 6 months, no? So, isipin mo, may additional 200 pesos a year kang gastos. Kahit na mumurahin or mamahalin, meron ka pa rin talagang gastos. No? Next is yung bow, no? Hindi ko napapakita. But, usually may bow na di-deteriorate din yung hair niya, so ipapare-hair mo. Pero practical advice, if your instrument or your bow is less than 1,500 pesos, it's better off for you to just buy a new one. Kapag nararamdaman mo na kahit anong rosin mo, hindi na kumakapit yung sound niya or hindi na tumutunog yung bow hairs. So yun yung time na bibili ka na ng bago. Next na malakihang gastos naman would be setup. Syempre, kailangan mo ipa-set up yung instrument mo para maging optimal yung playing. Usually, sa mga ganitong instruments, medyo mas mahal pa yung setup kesa dito. So, I don't recommend you setting it up, yung full setup. Siguro, kung ganito yung mga instruments nyo, bridge cut lang para maayos. And pa-check nyo din yung nut and sound post. So, hindi naman kailangan gumastos na sobrang laki. Yes, marami pa rin gastos. So, hindi porket bumili ka na, okay ka na. Kahit lalo na pala sa mas mahal na instruments, no? So, the higher it gets, the less chance na gumamit ka ng low quality na mga gamit kasi makakasira na siya. Like, for example, strings, no? So, hindi mo na siya pwede lagyan ng tigo 100 pesos na strings. Hindi na maganda yung magiging sound niya. Maririnig mo na talaga yung difference. So, yun, tataas na. That's why I don't really recommend beginners to get high-end instruments kasi sayang yung gastos kung hindi mo rin ipapatuloy, you know? Beginner instruments, I want to think of it like getting your foot in the water. Parang ganun. So, just testing the waters kung okay sa'yo, tsaka ka na mag-upgrade pag medyo gumagaling ka na. Para hindi masayang and para may meaningful yung gastos mo, hindi yung okay, bili ka lang ng bili, tapos ganda lang gamit, tapos parang hindi mo naman siya ma-appreciate, diba? So, yes, kahit sabihin mong mura lang yung simula, hindi ka dito matatapos, no? So, may chance na bumili ka ng mas mahal na instrument,
mas mataas na maintenance, mas mahal na quality ng strings, mas mahal na bow, lahat yan tataas. Pero nakadepende na yun. I don't think it should be based on just the money alone. Dapat sa skill talaga ang bagsak. It all boils down to kaya mo na bang kontrolin yung ganong klaseng mga instruments. So, it's a process, no? Hindi agad dapat bumili. For me, practically speaking, and based on my experience as a teacher and also performer, hindi mo kailangan bumili agad ng mamahaling mga instrumento pag nagsisimula ka. So, a cheap one would do, but as long as, again, it's playable, nakaayos siya, maayos siya, mababa yung action ng fingerboard, kaya mo siyang tipahin, kaya mo siya patunugin ng maayos. So, if you wanna start learning, no, ganun lang. Hindi naman kailangan gumastos agad ng malaki. Pero, meron talagang kaakibat na extrang gastos talaga. Na hindi mo may iwasan. Kasi, kahit nasabihin mo, tumagal ako 1 year yung strings ko. Pero hirap ka na itono. Or, naputol. Siyempre, bibili ka talaga. Pero, good thing, there are many options available for us right now. For cheap instruments, for expensive man yan. Para makapagpalit tayo ng strings and matulungan tayo sa ating violin journey. So, good luck sa'yo.